Isang malambot na liwanag ang pumapasok sa maliit na bintana ng kumbento nang tawagin ni Padre Pio si Fray Benedetto para sa isang pagpupulong na magbabago sa kasaysayan ng libu-libong pamilya. Ito ay ika-22 ng Setyembre ng taong 1968, isang araw lamang bago ang kanyang pag-alis patungo sa walang hanggan. Walang nag-iisip na sa mga huling sandaling yon ay ibubunyag ang isa sa pinakamalaking lihim na espiritual na ipinagkatiwala sa isang tao sa lupa. Habang ang kanyang mga kamay ay dumudugo pa rin dahil sa mga banal na sugat, hawak niya ang isang maliit na papel na itinatago niya ng maraming taon sa loob na bulsa ng kanyang abito. Ang kanyang huling mga salita ay hindi ordinaryong paalam, kundi ang pagbibigay ng isang banal na kodigo na mananatiling nakatago hanggang sa dumating ang tamang oras na ibunyag ito sa mundo. Ngayon, mahigit 50 taon na ang lumipas, dumating na ang sandaling iyon. Kung ikaw ay dumaranas ng krisis pinansyal na tila walang solusyon, kung ang mga bayarin ay nag-iipon at ang kawalan ng pag-asa ay sumasakop sa iyong mga isipan, ihanda ang iyong puso. Ang iyong matutuklasan ay hindi lamang isang ordinaryong dasal, kundi isang banal na utos na kayang baguhin ang iyong pisikal na katotohanan sa mga paraan na lumalaban sa lahat ng lohikal na paliwanag. Itigil ang lahat ng iyong ginagawa ngayon. Patayin ang mga abala, ilayo ang mga negatibong isipan at buksan ang iyong puso upang tanggapin ang isang bagay na magbabago sa iyong buhay magpakailanman. Sa mga susunod na salita, matutuklasan mo kung bakit ang dalawang banal na ekspresyon, 777 Ephata, ay nagdadala ng kapangyarihan na magpapakita ng mga mapagkukunan sa iyong buhay sa mga paraan na ganap na hindi maipaliwanag. Ang kwentong ikukwento ko ay nagsisimula sa isang malamig na umaga ng Oktubre ng taong 1952 nang si Padre Pio ay nasa rurok pa ng kanyang misyon sa lupa. Si Maria Rossi, isang biyuda na 42 taong gulang, ina ng 5 maliliit na anak, ay dumating sa kumbento ng San Giovanni Rotondo na dala hindi lamang isang simpleng maleta, kundi ang bigat ng kawalan ng pag-asa na sumisira sa kanya mula sa loob. Ang kanyang asawa ay namatay 6 na buwan bago na iniwan ng pamilya na walang anumang pinagkukunan ng kita. Ang mga naipon ay nauubos na, ang mga utang ay kumatok sa pintuan araw-araw at hindi niya makita ang trabaho kahit saan. Si Maria ay nawalan na ng pananampalataya sa Diyos, na tinatanong kung paano isang mapagmahal na ama ay papayagan ang ganitong kawalan ng katarungan sa isang pamilya na laging nagsilbi sa kanya ng tapat. Nang lumuhod siya sa konfesyonaryo sa harap ni Padre Pio, ang kanyang luha ay tumutulo na parang ulan sa malamig na sahig na bato. Hindi niya makapagsalita, sumisinghot lamang sa paraan na labis na nakakaantig sa puso ng santo. Doon nangyari ang isang hindi kapani-paniwalang bagay. Si Padre Pio ay pumikit ng ilang segundo at nang magmulat muli, may ibang ekspresyon na ang kanyang mukha. "Anak ko," sabi niya sa malambot na boses ngunit puno ng banal na autoridad, "hindi ka dumating dito para lamang magkumpisal. Dumating ka dahil ang langit mismo ang nagdala sa iyo sa akin upang matanggap ang isang napaka-espesyal na bagay. Ang ituturo ko sa iyo ngayon ay magbabago hindi lamang sa iyong kasalukuyang sitwasyon, kundi sa buhay ng iyong pamilya para sa susunod na henerasyon." Si Maria ay nagangat ng tingin, nananatiling hindi naniniwala, ngunit may isang bagay sa presensya ni Padre Pio na nagpapaniwala sa kanya na siya ay malapit ng makaranas ng isang bagay na supernatural. Pagkatapos ay itinuro niya sa kanya ang isang kombinasyon ng mga salita na hindi niya narinig noon. Ipinaliwanag na ito ay 2 banal na ekspresyon na kapag binibigkas ng magkasama ng may ganap na pananampalataya ay nagpapagana ng makapangyarihang espiritual na puwersa na kayang lutasin ang mga imposibleng sitwasyon pinansyal. 777, sabi ni Padre Pio, ay kumakatawan sa banal na perpeksyon na gumagana sa iyong buhay. Ito ay ang banal na numero
numero na pinarami sa banal na Trinidad. Ang Ephata ay ang salita na ginamit ng ating Panginoong Hesukristo upang buksan ang nakasara, upang buksan ang tila imposibleng bagay. Magkasama, ang mga salitang ito ay bumubuo ng isang kodigo na nagpapagana sa walang hanggang pagiging malikhain ng Diyos sa iyong pabor. Inutusan niya si Maria na ulitin ang mga banal na salitang ito araw-araw sa loob ng 7 sunod-sunod na araw, palagi sa parehong oras, palagi ng may parehong espiritu ng pananampalataya. Ipinaliwanag na dapat niyang isipin ang kanyang pamilya na umuunlad, ang kanyang mga bayarin na nababayaran at mga oportunidad na lumilitaw mula sa mga lugar na hindi maisip. Pinakamahalaga, dapat niyang tiwalaan ng ganap ang banal na kapangyarihan kahit hindi niya makita ang mga resulta agad. Si Maria ay sumunod sa mga utos ng eksakto. Sa unang araw, walang nangyari. Sa ikalawa, wala rin. Sa ikatlong araw, nagsimula siyang magduda, ngunit may isang bagay sa kanyang loob na naguudyok sa kanya na magpatuloy. Sa ikaapat na araw ay lumitaw ang unang tanda. Isang kapitbahay na halos hindi niya kilala ay kumatok sa kanyang pintuan na nag-aalok ng trabaho sa pananahi. Ang bayad ay hindi malaki, ngunit ito ay simula. Sa ikalimang araw, nakatanggap siya ng hindi inaasahang sulat. Ito ay mula sa isang abogado na nagpapaalam na ang kanyang namatay na asawa ay nag-iwan ng maliit na insurance ng buhay na hindi alam ng pamilya. Ang halaga ay sasakop ng eksakto sa 3 buwan ng upa at pangunahing bilihin. Sa ika-6 na araw, ang may-ari ng bahay na kanilang tinitirahan ay lumitaw na may nakakagulat na alok. Nais niyang kunin si Maria upang alagaan ang kanyang matandang ina na nag-aalok bilang bayad ang pagbabayad ng buong atrasadong upa. Ngunit sa ika-7 araw ay ganap na nagpakita ang buong himala. Si Maria ay nakatanggap ng hindi inaasahang pagbisita mula sa isang malayong pinsan na lumipat sa Amerika nang maraming taon na ang nakalipas. Dala niya ang isang alok na magbabago ng ganap sa buhay ng pamilya. Nagbukas siya ng maliit na kumpanya ng import at kailangan niya ng isang mapagkakatiwalaang tao upang kumatawan sa kanya sa Italia. Ang sweldo na inaalok ay 3 beses na mas malaki kaysa sa kanyang maaaring isipin na makukuha. Sa loob lamang ng 1 linggo, ang buhay ni Maria ay ganap na nabago. Mula sa isang sitwasyon ng ganap na kawalan ng pag-asa, siya ay nagkaroon ng katatagan pinansyal at mga pananaw ng pag-unlad na tila imposibleng bagay. Ngunit ang pinakanakakamangha ay na lahat ay nangyari sa mga paraan na ganap na hindi inaasahan sa pamamagitan ng mga koinsidensya na lumalaban sa anumang lohikal na paliwanag. Si Maria ay bumalik sa kumbento upang magpasalamat, ngunit si Padre Pio ay hindi nagpakita ng anumang pagkagulat. Siya ay ngumiti lamang nang may katangian niyang kapayapaan at sinabi ang isang bagay na hindi niya malilimutan. Anak ko, ang iyong naranasan ay hindi swerte o koinsidensya. Ito ay direktang resulta ng pag-activate ng isang banal na kodigo na nagpapagalaw sa langit mismo sa pabor ng mga talagang nangangailangan. Ngunit ngayon ay may responsibilidad ka. Itago ang lihim na ito hanggang sa dumating ang tamang oras na ibahagi ito. Sa loob ng 16 na taon, si Maria ay nag-iingat ng relihiyoso sa lihim ni Padre Pio. Ginamit niya ang banal na kodigo ng maraming beses sa kanyang buhay, palagi kapag ang kanyang pamilya ay nahaharap sa mga hamon pinansyal, at sa lahat ng pagkakataon ay nakakamangha ang mga resulta. Ang mga mapagkukunan ay lumilitaw sa mga paraan na hindi maisip. Mga oportunidad ay lumilitaw kapag hindi inaasahan. Mga solusyon ay nagpapakita sa pamamagitan ng mga landas na hindi niya maaaring planuhin. Ngunit alam ni Maria na isang araw ay darating ang oras na ibunyag ang espiritual na kayamanang ito sa ibang tao. Ang oras na iyon ay dumating ilang buwan bago ang pag-alis ni Padre Pio patungo sa walang hanggan, nang siya mismo ay hanapin siya para sa isang usapan na magbabago sa kapalaran ng libu-libong pamilya na desperado sa buong mundo. Ito ay isang mainit na hapon ng Agosto ng taong 1968.
Si Padre Pio ay malinaw na mahina na, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nagliwanag ng may supernatural na liwanag na nakakamangha sa lahat na nakakakilala sa kanya. Tinawag niya si Maria para sa isang pribadong usapan sa hardin ng kumbento, malayo sa mga mausisang tainga. Maria, sabi niya ng may mabagal ngunit matatag na boses, dumating na ang oras na ibunyag sa mundo ang lihim na iyong iniingatan ng maraming taon. Ipinakita sa akin ng Panginoon na sa mga susunod na taon ay magkakaroon ng malalang krisis pinansyal na makakaapekto sa milyon-milyong pamilya. Marami ang mawawalan ng pananampalataya. Ang iba ay magiging ganap na desperado. Ito ay para sa mga sandaling iyon na dapat ibahagi ang banal na kodigo. Ipinaliwanag niya na nakatanggap siya ng isang pangitain kung saan nakikita niya ang maraming tao na binibigkas ang parehong banal na salita na itinuro niya sa kanya ng maraming taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag na kapag maraming tao ang nag-a-activate ng parehong espiritual na kodigo ng sabay-sabay, lumilikha sila ng makapangyarihang kadena ng pananampalataya na nagpapalakas ng mga resulta para sa lahat na kasali. Ngunit pansinin, babala niya si Padre Pio, ang kodigong ito ay hindi dapat gamitin dahil sa kasakiman o labis na ambisyon. Ito ay nilikha ng espesipiko para sa mga nasa hangganan na ng kanilang lakas, na walang matatakbuhan, na desperadong nangangailangan ng interbensyon mula sa Diyos. Ito ay para sa mga talagang nangangailangan, hindi para sa mga nais lamang ng higit pa. Naintindihan ni Maria ang responsibilidad na kanyang natatanggap. Siya ay magiging tagapag-ingat ng isang espiritual na kayamanan na dapat ibahagi lamang sa mga talagang nangangailangan. Sa mga susunod na taon, tinulungan niya ng lihim ang daan-daang pamilya, palagi na ibinabahagi ang lihim lamang sa mga taong dumaranas ng tunay na krisis pinansyal. Bawat taong natututo ng kodigo at ginagamit ito ng may tunay na pananampalataya ay nakaranas ng nakakamanghang pagbabago. Hindi lamang ito mababaw na pagpapabuti, kundi malalim na pagbabago na ganap na nagbabago sa takbo ng kanilang buhay. Ang pera ay lumilitaw sa mga paraan na hindi maisip. Mga oportunidad ay lumilitaw mula sa mga imposibleng lugar, mga solusyon ay nagpapakita sa pamamagitan ng mga koinsidensya na lumalaban sa lahat ng lohika. Ang pattern ay palaging nauulit. Sa mga unang araw, tila walang nangyayari. Ang mga tao ay nagsisimulang magduda, tinatanong kung talagang gagana ito. Ngunit ang mga nagpapatuloy sa pagbigkas ng banal na kodigo ng may pananampalataya, palagi sa ikapitong araw ay nakaranas ng isang pagbabago na nakakamangha na hindi nila maipaliwanag. Ikaw na nakikinig sa kwentong ito ngayon ay pinili upang matanggap ang espiritual na pamana na ito. Hindi ito aksidente na ikaw ay dumating dito sa espesipikong sandali ng iyong buhay. Ang iyong kasalukuyang sitwasyon pinansyal, gaano man desperado itong mukhang, ay eksakto ang uri ng sitwasyon na para sa kung saan nilikha ang banal na kodigong ito. Kung nararamdaman mo ang iyong pusong bumibilis, kung isang ibang emosyon ay sumasakop sa iyong damdamin sa sandaling ito, ito ay dahil ang iyong kaluluwa ay nakikilala ang katotohanan ng iyong naririnig. Ito ay ang espiritu ni Padre Pio na humahawak sa iyong puso, na naghahanda sa iyo upang matanggap ang isang bagay na magbabago sa iyong buhay magpakailanman. Bago ibunyag ang buong kodigo at turuan ng eksakto kung paano ito gamitin, nais kong maunawaan mo na ikaw ay malapit ng sumali sa isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng dasal. Ikaw ay kumukonekta sa isang espiritual na kadena na nagsimula mahigit 70 taon na ang nakalipas at na nagbago na sa buhay ng libu-libong tao sa buong mundo. At ang iyong kwento ng pagbabago ay magiging inspirasyon sa ibang tao na desperadong nangangailangan ng himalang pinansyal. Kung ang mensaheng ito ay nakakaantig sa iyong puso sa espesyal na paraan, kung nararamdaman mo na ikaw ay ginabayan dito ng mga
mga puwersa na hindi mo maipaliwanag. Mag-iwan ng komento na nagkukuwento kung ano ang sitwasyon pinansyal na kailangang lutasin ng mabilis sa iyong buhay. Huwag kang mahiya na ibahagi dahil ang iyong kahinaan ay maaaring eksakto ang kailangan ng ibang tao upang magkaroon ng lakas ng loob na maniwala sa mga himala. At kung mayroon ka ng espesyal na koneksyon kay Padre Pio, ikwento rin kung paano siya nagpakita na sa iyong buhay. Ang iyong mga karanasan ay nagpapalakas sa pananampalataya ng buong ating komunidad. Ngayon ay dumating na ang oras na ibunyag ang buong lihim na ipinagkatiwala ni Padre Pio kay Maria sa makasaysayang hapon na iyon ng Setyembre. Ang banal na kodigo na iyong matututunan ay hindi lamang isang kombinasyon ng mga salita, kundi isang espiritual na utos na nagpapagana ng mga hindi nakikitang puwersa na gumagana ng espesipiko sa iyong sitwasyon pinansyal. Upang maunawaan ng ganap ang kapangyarihan ng mga salitang ito, kailangan mong intindihin ang kanilang malalim na kahulugan. Ang 777 ay hindi lamang numero, kundi isang banal na matematikal na kodigo na lumilitaw ng paulit-ulit sa mga banal na kasulatan na laging kaugnay sa pagiging kumpleto at perpeksyon ng mga plano ng Diyos. Kapag ina-activate ang numerong ito sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay kumakatawan sa banal na Trinidad na gumagana sa perpektong harmonya upang lutasin ang iyong sitwasyon. Ang Ephata sa kabilang banda ay isang salitang Aramaiko na ginamit ni Hesukristo upang gawin ang isa sa kanyang pinaka-nakakamanghang himala. Nang bigkasin niya ang salitang ito sa isang taong bingi at pipi, agad na nabuksan ang mga tainga at lumuwag ang dila. Ang Ephata ay literal na nangangahulugang buksan ka, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay lumalampas sa simpleng salin. Ito ay isang banal na utos na nag-aalis ng mga bara sa espiritual na channel. Kapag pinagsama ang dalawang puwersang ito, 777 Ephata, lumilikha sila ng makapangyarihang espiritual na enerhiya na kayang matunaw ang mga matatandang bara, pinansyal, buksan ang mga landas kung saan walang posibilidad at gawing material ang mga mapagkukunan sa pamamagitan ng mga synchronicity na lumalaban sa lahat ng rasyonal na paliwanag. Natutunan ni Maria na may espesipikong paraan upang gamitin ang kodigong ito upang makuha ang pinakamataas na epektibo. Hindi sapat na ulitin lamang ang mga salita ng mekanikal. Kailangan lumikha ng tamang espiritual na kapaligiran, isang panloob na posisyon ng tunay na pananampalataya at isang eksaktong sunod-sunod na proseso na nagpapalakas ng kapangyarihan ng utos. Ang unang hakbang ay pumili ng oras sa araw kung saan maaari kang mag-isa ng ganap ng walang abala nang hindi bababa sa 15 minuto. Maaari itong maaga sa umaga bago magising ang pamilya o sa gabi pagkatapos na matulog ang lahat. Ang mahalaga ay lumikha ng kapaligiran ng katahimikan at konsentrasyon kung saan ang iyong kaluluwa ay maaaring kumonekta ng direkta sa mga espiritual na puwersa. Umupo ng komportable, ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim ng 3 beses. Sa unang hininga, pakawalan ang lahat ng mga alalahanin at pagkabalisa na bumibigat sa iyong puso. Sa ikalawa, ibigay ng ganap ang iyong sitwasyon, pinansyal sa kamay ng Diyos, na kinikilala na siya ay may mga solusyon na hindi mo maaaring isipin. Sa ikatlo, buksan ang iyong puso upang tanggapin ang himala na malapit nang magpakita. Ngayon, gamit ang mga kamay na nakapatong sa dibdib, damhin ang iyong pusong tumitibok at isipin ang bawat tibok bilang isang bagong oportunidad na lumilitaw sa iyong buhay. Ibigkas ng malakas, ng may ganap na pananampalataya, 777 Ephata sa aking buhay pinansyal. Buksan ang lahat ng nakasarang pinto, alisin ang lahat ng bara sa landas, lumitaw ang mga mapagkukunan mula sa mga lugar na hindi ko maisip. Pagkatapos bigkasin ang utos, manatili sa katahimikan ng ilang minuto na iniisip ang iyong buhay, pinansyal na ganap na nabago. Tingnan ang iyong mga bayarin na nababayaran, ang iyong mga proyekto na natatanggap ang kailangang mapagkukunan, ang iyong pamilya na namumuhay ng may kasaganaan at katahimikan.
Huwag mag-alala kung paano ito mangyayari. Tiwalaan lamang na ito ay mangyayari. Natuklasan ni Maria na ang kapangyarihan ng kodigo ay nagpapalakas kapag ginagamit sa 7 sunod-sunod na araw, palagi sa parehong oras, palagi nang may parehong saloobin ng pananampalataya. Natutunan niya rin na sa loob ng 7 araw na ito ay karaniwan na lumitaw ang mga banayad na tanda na ang kodigo ay gumagana. Mga taong nag-aalok ng hindi inaasahang oportunidad, tawag mula sa mga kilala na may interesanting alok, malikhaing ideya na lumilitaw sa isipan, o kahit pera na natatagpuan sa hindi inaasahang lugar. Ang ikalawang araw ay karaniwang ang pinakamahirap dahil doon sinusubukan ng rasyonal na isipan na kumbinsihin ka na walang nangyayari. Mahalaga na labanan ang tukso na sumuko o magduda. Natutunan ni Maria na ang pagtitiyaga ay ang gasolina na nagpapakain sa himala. Habang mas nagpapatuloy ka kahit walang agad na resulta, mas makapangyarihan ang pagpapakita. Sa ikatlong araw, nagsisimula ang mga unang synchronicity. Maaaring maliit ito, halos hindi mapansin, ngunit ito ay tanda na ang mga hindi nakikitang puwersa ay nagsimulang gumalaw. Isang ordinaryong usapan na nagpapagising ng ideyang makakapagbigay ng kita, isang hindi inaasahang email na may oportunidad, isang nakakagulat na diskwento sa isang bagay na kailangan mong bilhin. Ang ika-4 at ika-5 araw ay kapag ang mga oportunidad ay nagsisimulang maging mas konkreto, mga alok ng trabaho, imbitasyon sa pakikipagsosyo, mga taong naalala ang pera na utang sa iyo, o kahit maliit na halaga na natatagpuan sa lumang damit. Lahat ito ay pagpapakita ng banal na kodigo na gumagana sa iyong buhay. Ang ika-6 na araw ay karaniwang nagdadala ng pangunahing oportunidad, ang isa na magiging responsable sa pinakamalaking pagbabago. Maaaring dumating ito sa pamamagitan ng isang taong hindi mo inaasahan, sa isang paraan na hindi mo maisip, o sa isang napakamalikhaing paraan na ikaw ay magugulat sa katalinuhan ng Diyos. Ngunit ang ika-7 araw ay nagmamarka ng ganap na pagkakumpleto ng himala. Ito ay kapag lahat ay nagkakasya, kapag ang mga piraso ng puzzle ay nagkakaisa ng perpekto, kapag naiintindihan mo kung paano ginamit ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari sa mga nakaraang araw upang lumikha ng buong solusyon para sa iyong sitwasyon pinansyal. Sa loob ng 7 banal na araw na ito, mahalaga na mapanatili ang saloobin ng pasasalamat ng palagi kahit bago lumitaw ng ganap ang mga resulta. Pasalamatan ang solusyon na darating, ang pagiging malikhain ng Diyos na gumagana sa iyong pabor, ang mga taong gagamitin bilang instrumento ng iyong pagpapala. Ang pasasalamat na ito ng maaga ay nagpapabilis ng malaki sa pagpapakita ng mga resulta. Natutunan din ni Maria na mahalaga na mapanatili ang pagiging maingat tungkol sa iyong ginagawa. Huwag magkuwento sa lahat tungkol sa banal na kodigo, lalo na sa mga taong mapagduda o negatibo. Ang enerhiya ng duda ay maaaring makagambala sa mga resulta. Ibahagi lamang sa mga taong alam mong susuporta sa iyong paglalakbay ng pananampalataya. Isa pang mahalagang punto na itinuro ni Padre Pio ay na kapag nagpakita ang himala at tiyak na ito ay magpapakita, ay esensyal na ibalik ang bahagi ng natanggap na pagpapala upang tulungan ang ibang taong dumaranas ng pangangailangan. Maaaring sa pamamagitan ng donasyon sa isang pamilyang nangangailangan, kontribusyon sa isang gawaing panlipunan, o simpleng pagtulong sa isang taong nangangailangan. Ang saloobin ng pasasalamat na mapagbigay na ito ay nagpapanatili ng channel ng kasaganaan na laging bukas sa iyong buhay. May isa ring napakahalagang aspeto na nauugnay sa paghahanda ng puso. Ang banal na kodigo ay gumagana ng mas mabuti sa mga taong nasa hangganan na ng kanilang lakas, na talagang nangangailangan ng interbensyon mula sa Diyos na walang matatakbuhan. Kung ikaw ay nasa sitwasyong ito ngayon, alamin na dumating ka ng eksakto sa tamang lugar, sa tamang oras, upang matanggap ng eksakto ang iyong kailangan. Ngunit kung sakali na ang iyong sitwasyon pinansyal ay hindi ganon kakritikal, kung nais mo lamang ng higit na pera dahil sa kasakiman o ambisyon, marahil ito ay hindi ang tamang kodigo para sa iyo. Si Padre Pio ay laging malinaw, ang espiritual na utos na ito ay
nilikha upang tulungan, hindi upang yumaman. Ito ay para sa mga nangangailangan, hindi para sa mga nais lamang ng higit pa. Ang kwento ni Maria ay isa lamang sa libu-libong maaaring ikwento. Sa loob ng mga taon, ibinahagi niya ang lihim sa daan-daang tao, palagi na sumusunod sa mga gabay ni Padre Pio na ibunyag lamang sa mga talagang nangangailangan. Bawat isa sa mga taong ito ay nakaranas ng nakakamanghang pagbabago, palagi na sumusunod sa parehong pattern, mga resulta na lumilitaw sa mga paraan na hindi nila maisip, sa pamamagitan ng mga landas na hindi nila maaaring planuhin. Si Roberto, isang negosyante na 53 taong gulang na nawalan ng lahat sa isang masamang negosyo. Pagkatapos gamitin ang banal na kodigo sa 7 araw, nakatanggap siya ng hindi inaasahang alok upang pamahalaan ang isang tindahan sa katabing bayan. Ang sweldo na inaalok ay eksakto ang halaga na kailangan upang bayaran ang lahat ng kanyang utang sa 6 na buwan. Si Ana, isang retiradong guro na 68 taong gulang na hindi makabayad ng gamot na kailangan niya. Sa 5 araw ng paggamit ng kodigo, natuklasan niya na may karapatan siya sa benepisyo ng INSS na hindi niya alam. Ang retroaktibong halaga ay sasakop ng eksakto sa 1 taon ng medikal na paggamot. Si Carlos, isang batang ama ng pamilya na walang trabaho ng 8 buwan, sa 3 araw ng kodigo, isang lumang kaklase sa paaralan ang lumapit sa kanya na nag-aalok ng pakikipagsosyo sa maliit na negosyo. Ang alok ay perpekto, hindi kailangan ng paunang pamumuhunan at ang kita ay hahatiin ng pantay. Lahat ng mga kwentong ito ay may parehong bagay. Ang mga resulta ay laging lumilitaw sa mga paraan na hindi nila maaaring isipin o planuhin. Para bang may mas mataas na katalinuhan na lumilikha ng personalisadong solusyon para sa bawat espesipikong sitwasyon gamit ang mga tao, sitwasyon at oportunidad sa ganap na malikhaing paraan. Ngayon ay iyong turn na sumali sa kadena ng mga himala na ito. Ang iyong kasalukuyang sitwasyon, gaano man imposibleng mukhang ay eksakto ang uri ng hamon na para sa kung saan nilikha ang banal na kodigong ito. Hindi ka dumating dito ng aksidente. Ikaw ay ginabayan ng espiritual upang matanggap ang makapangyarihang tool na kayang baguhin ng ganap ang iyong katotohanan pinansyal. Ngunit tandaan, ang kodigo ay gumagana lamang para sa mga talagang naniniwala. Ito ay hindi isang trick, hindi mahika, hindi swerte. Ito ay pananampalataya sa aksyon, ganap na tiwala sa kapangyarihan ng Diyos upang lutasin ang mga imposibleng sitwasyon sa pamamagitan ng mga paraan na hindi maunawaan ng katalinuhan ng tao. Kung mayroon kang pananampalatayang iyan, kung handa kang tiwalaan ng ganap kahit hindi mo maunawaan kung paano ito gagana, pagkatapos ay ihanda ang iyong sarili upang maranasan ang himala. Sa loob ng susunod na 7 araw, manatiling alerto sa lahat ng mga tanda. Isang tila ordinaryong usapan ay maaaring maglaman ng susi sa iyong solusyon. Isang hindi inaasahang tawag ay maaaring magdala ng oportunidad na iyong hinihintay. Isang ideya na lumitaw ng bigla ay maaaring ang inspirasyon mula sa Diyos na magbabago sa iyong buhay. Huwag baliwalain ang anuman, huwag isipin ang anuman bilang koinsidensya. Lahat ay maaaring bahagi ng iyong himala na nagpapakita. May isa pang napakahalagang aspeto na natuklasan ni Maria lamang pagkatapos ng mga taon na ginagamit ang kodigo. Ang pagbabago ay hindi nangyayari lamang sa lugar pinansyal. Ang mga taong nagpapraktis ng 777 efata ng may tunay na pananampalataya ay nagkukwento ng malalim na pagbabago sa ibang aspeto ng buhay rin. Ang mga relasyon sa pamilya ay nagiging maayos. Ang kalusugan ay nagpapabuti. Lumilitaw ang mga oportunidad ng personal na pag-unlad na hindi inaasahan. Ito ay nangyayari dahil kapag ina-activate mo ang makapangyarihang espiritual na puwersa sa isang espesipikong lugar ng buhay, sila ay lumalawak at nakikinabang sa ibang aspeto rin. Para bang ang himalang pinansyal ay simula lamang ng isang mas malaking pagbabago na nais gawin ng Diyos sa iyong pag-iral. Si Padre
Padre Pio ay laging nagsasabi na ang Diyos ay hindi lamang nalulutas ang agad na problema na dala natin sa Kanya. Ginagamit niya ang ating pagbubukas ng pananampalataya upang gamutin ang mga matatandang sugat, ibalik ang mga nasirang relasyon, buksan ang mga landas na nabarahan ng maraming taon. Ang himalang pinansyal ay maaaring ang pinto patungo sa ganap na pagpapanibago ng buhay. Dahil dito, sa loob ng 7 araw na ginagamit ang kodigo, panatilihing bukas ang iyong puso upang matanggap hindi lamang ang solusyon pinansyal na iyong hinahanap, kundi rin ang ibang pagpapala na marahil hindi mo alam na kailangan mo. Maghanda na magulat sa pagiging malikhain ng Diyos sa pagbabago ng iyong buhay sa mga paraan na lumalampas sa iyong maaaring isipin. Ikinuwento ni Maria na isa sa pinakamakabuluhang karanasan na kanyang naranasan ay nangyari kay Elena, isang babae na 38 taong gulang, solong ina ng 2 maliliit na bata. Si Elena ay nawalan ng trabaho dahil sa restructuring sa kumpanya kung saan siya nagtrabaho at 4 na buwan nang hindi makahanap ng bagong trabaho. Ang pera mula sa separation pay ay nauubos na, ang upa ay atrasado at wala na siyang pambili ng pagkain para sa mga anak. Nang hanapin ni Elena si Maria, siya ay ganap na desperado. Umiiyak ng sobra na halos hindi niya maipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Tinanggap siya ni Maria ng may pagmamahal, nag-alok ng tsaa na pampakalma at pagkatapos na kumalma siya ng kaunti, ibinahagi ang lihim ni Padre Pio. Itinuro ng eksakto kung paano gamitin ang banal na kodigo at ginabayan si Elena na gawin ito ng relihiyoso sa 7 araw. Si Elena ay natural na mapagduda, ngunit ang kanyang sitwasyon ay napakadesperado na nagdesisyon siyang subukan ang anuman. Sa 2 unang araw, ginamit niya ang kodigo ng higit na dahil sa kawalan ng pag-asa kaysa sa tunay na pananampalataya. Walang nangyari at halos sumuko siya, ngunit may isang bagay sa kanyang loob na nag-uudyok sa kanya na magpatuloy, isang malambot na boses na bumubulong na huwag pa sumuko. Sa 3 araw, nangyari ang isang hindi karaniwan. Si Elena ay naglalakad sa kalye nang makatagpo ng wallet sa lupa. Nang buksan niya ito upang hanapin ang mga dokumento ng may-ari, natuklasan niya na naglalaman ito ng eksakto ng halaga na kailangan niya upang bumili ng pagkain para sa kanyang mga anak sa linggong iyon. Maaari niyang kinuha ang pera dahil siya ay dumaranas ng matinding pangangailangan, ngunit may isang bagay sa kanyang puso na nagpigil sa kanya. Hinanap ni Elena ang may-ari ng wallet sa pamamagitan ng mga dokumento at ibinalik ito ng buo. Ang lalaki ay labis na nagulat sa katapatan niya na tinanong niya tungkol sa kanyang buhay. Nang malaman na siya ay walang trabaho, nag-alok siya ng oportunidad ng trabaho sa kanyang kumpanya. Hindi ito eksakto sa kanyang larangan, ngunit ang suweldo ay mabuti at nangako siyang sanayin siya. Ngunit hindi doon natatapos ang kwento. Sa 4 na araw, habang inaayos ni Elena ang mga papel para sa bagong trabaho, natagpuan niya ang isang sobre na nakalimutan sa ilalim ng drawer. Ito ay isang insurance policy na ginawa ng kanyang dating asawa nang sila ay kasal pa na siya ang beneficiary. Hindi niya naaalala na ito ay umiiral. Ang halaga ay sapat upang bayaran ang atrasadong upa at may matitira pa ng malaking halaga. Sa 5 araw, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula sa isang malayong pinsan na lumipat sa ibang bansa ng maraming taon na ang nakalipas. Ang pinsan ay babalik sa Brazil at nais ibenta ang ilang furniture na kanyang iniingatan. Inalok niya lahat kay Elena ng mababang presyo, furniture na mas mahalaga kaysa sa kanyang hinihingi. Ito ay eksakto ang kailangan ni Elena upang mas maganda ang kanyang bahay. Ang 6 na araw ay nagdala ng pinakamalaking sorpresa. Ang boss sa bagong trabaho ay labis na nagulat sa dedikasyon at katapatan ni Elena na nagdesisyon na i-promote siya sa posisyon ng supervisor bago pa man siya makumpleto ang 1 linggo ng trabaho.
Ang bagong sweldo ay halos doble sa orihinal na inaalok. Sa ika-7 araw, si Elena ay lumalabas sa trabaho nang makatagpo ang kanyang kapitbahay na umiiyak sa pintuan ng bahay. Ang babae ay nawalan ng trabaho at desperado, may 3 anak na bubuhayin. Agad naalala ni Elena ang lahat na kanyang naranasan sa nakaraang linggo at nang walang pag-aatubili, ibinahagi sa kapitbahay ang lihim na natutunan niya kay Maria. Naintindihan ni Elena sa sandaling iyon na ang himala na kanyang natanggap ay hindi lamang para sa kanya, kundi rin upang matulungan niya ang ibang tao sa parehong sitwasyon. Ang banal na kodigo ay nagbago hindi lamang sa kanyang buhay pinansyal, kundi rin sa kanyang puso na ginagawa siyang mas sensitibo sa pangangailangan ng iba. Ito ay isang karaniwang katangian sa lahat ng taong nakaranas ng kapangyarihan ng 777 Ephata. Sila ay nagde-develop ng natural na awa sa mga taong dumaranas ng hirap at nararamdaman ang panloob na pangangailangan na ibahagi ang solusyon na natanggap. Para bang ang himala ay may kasamang responsibilidad, panlipunan. Ipinaliwanag ni Maria na ang reaksyong ito ay ganap na normal at kahit ninanais. Kapag nakatanggap ka ng napakamakapangyarihang pagpapala, natural na nais mong ibahagi ito sa iba na nangangailangan. Ang pagnanais na tumulong ay nagpapanatili ng channel ng kasaganaan na laging bukas sa iyong buhay at lumilikha ng kadena ng pagpapala na lumalaki ng eksponensyal. Ito ay eksakto ang inihula ni Padre Pio nang ibunyag niya ang lihim kay Maria. Alam niya na bawat taong nabago ng banal na kodigo ay magiging multiplier ng mga himala na nagpapakalat ng pagpapala sa ibang pamilyang nangangailangan. Ganito gumagana ang kaharian espiritual, kasaganaan na lumilikha ng kasaganaan, pananampalataya na nagpapalaki ng pananampalataya, pag-asa na nagpapakain ng pag-asa. Ngayon, isipin ang kapangyarihan na umiiral kapag daan-daan, libu-libong tao ang sabay-sabay na ginagamit ang parehong banal na kodigo. Kapag ginagamit mo ang 777 Ephata, hindi mo ito ginagawa ng mag-isa. Ikaw ay kumukonekta sa makapangyarihang espiritual na kadena na nabuo ng lahat na nakaranas na ng himalang ito at ng lahat na dumaranas ng pagbabago sa parehong panahon na ikaw. Ang pagkakaisa ng pananampalataya na ito ay lumilikha ng napaka-intensibong espiritual na enerhiya na kahit ang pinakamapagdudang tao ay nagugulat sa mga resulta. Ito ay kapag nangyayari ang pinakahindi kapani-paniwalang himala, ang pinakanakakamanghang pagbabago, ang pinakamalikhaing solusyon para sa mga problemang tila imposibleng lutasin. Ngunit may isa pang napakahalagang detalye na kailangang linawin. Ang banal na kodigo ay hindi gumagana bilang isang magic formula kung saan binibigkas mo lamang ang mga salita at tapos na, lahat ay nalulutas ng automatiko. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya, ganap na tiwala na ang Diyos ay may kapangyarihan upang lutasin ang iyong sitwasyon sa mga paraan na hindi mo maaaring isipin. Nang walang tunay na pananampalataya, ang mga salita ay nagiging walang laman na tunog. Ngunit kapag binibigkas ng may ganap na kumbiksyon, ng may ganap na pagsuko, nang may tunay na inaasahan na ang himala ay mangyayari, sila ay nagiging makapangyarihang espiritual na utos na kayang galawin ang mga bundok pinansyal. Natutunan din ni Maria na ang pananampalataya na kailangan upang i-activate ang kodigo ay hindi kailangang perpekto mula sa simula. Marami ang nagsisimula ng may duda, ng may takot na mabigo muli, ng may pangamba na walang gagana. Ito ay ganap na normal at naiintindihan. Ang mahalaga ay simulan sa kaunting pananampalataya na mayroon ka at pahintulutan itong lumaki araw-araw. Sa bawat araw na ulitin mo ang kodigo at panatilihing buhay ang pag-asa, lumalakas ang iyong pananampalataya. Sa bawat maliit na tanda na lumilitaw, lumalaki ang iyong tiwala. Sa bawat synchronicity na nangyayari, nagiging matatag ang iyong kumbiksyon. Ito ay isang proseso na unti-unti ngunit pare-pareho ng espiritual na paglaki na nagtatapos sa buong himala sa ika-7 araw. Sa loob ng mga taong ito na ibinabahagi ang lihim ni Padre Pio,
napansin ni Maria na may malinaw na pattern sa pag-uugali ng mga taong nakakakuha ng pinakamahusay na resulta. Sila ay mga taong kahit dumaranas ng matinding hirap, nagpapanatili ng pusong mapasalamat. Pinapasalamatan nila ang mga maliit na bagay na mayroon pa rin sila. Kinikilala ang mga pagpapala na madalas na hindi napapansin at nagpapanatili ng saloobin ng pag-asa kahit sa pinakamasamang sitwasyon. Sa kabilang banda, ang mga taong mapait, galit sa Diyos, na sinisisi ang lahat sa kanilang problema ay karaniwang mas nahihirapan upang i-activate ang kapangyarihan ng kodigo. Hindi dahil may paborito ang Diyos, kundi dahil ang kapaitan at sama ng loob ay lumilikha ng spiritual na bara na nagpapahirap sa pagpapakita ng mga himala. Kung nakikilala mo ang iyong sarili sa ikalawang grupo, huwag mawalan ng pag-asa. May oras pa upang baguhin ang iyong panloob na saloobin. Simulan ang pagpapatawad sa mga taong iniisip mong responsable sa iyong problemang pinansyal. Patawarin din ang iyong sarili sa mga maling desisyon na maaaring nag-ambag sa kasalukuyang sitwasyon. Ang pagpapatawad na ito ay hindi para sa benepisyo ng iba. Ito ay upang palayain ang iyong puso at pahintulutan ang kasaganaan na dumaloy ng walang sagabal. Isa pang mahalagang aspeto na natuklasan ni Maria ay ang kahalagahan ng pag-iingat ng lihim tungkol sa iyong ginagawa, lalo na sa mga unang araw. Huwag magkuwento sa lahat na ikaw ay ginagamit ang banal na kodigo upang lutasin ang iyong problemang pinansyal. Ang mga taong mapagduda o negatibo ay maaaring hindi sinasadyang makagambala sa mga resulta sa pamamagitan ng kanilang duda at mga komento na nakaka-discourage. Itago ang kayamanang ito sa iyong puso tulad ng ginawa ni Maria ng maraming taon. Gawin ang kodigo ng tahimik ng may pagiging maingat, pahintulutan ang mga resulta na magsalita para sa sarili nila. Pagkatapos naganap na magpakita ang himala, doon mo maaaring ibahagi ang iyong karanasan sa mga taong nangangailangan rin ng pag-asa. Dumating na tayo ngayon sa pinakamahalagang sandali ng buong pagbubunyag na ito. Matututunan mo ng eksakto kung paano gamitin ang banal na kodigo, 777 efata sa iyong buhay, sumusunod sa parehong gabay na ibinigay ni Padre Pio kay Maria mahigit 70 taon na ang nakalipas. Una, pumili ng lugar sa iyong bahay kung saan maaari kang mag-isa ng ganap at tahimik ng ilang minuto araw-araw. Maaaring ang iyong kwarto, sala o kahit isang sulok sa bakuran. Ang mahalaga ay ito ay lugar kung saan nararamdaman mong payapa at maaaring mag-concentrate ng walang abala. Pangalawa, magdesisyon ng fixed na oras upang gawin ang kodigo araw-araw. Maaaring maaga sa umaga bago magising ang pamilya o sa gabi pagkatapos na matulog ang lahat. Ang mahalaga ay panatilihin palagi ang parehong oras na lumilikha ng espiritual na disiplina na nagpapalakas ng mga resulta. Pangatlo, bago bigkasin ang kodigo, maglaan ng ilang minuto upang pakalmahin ang iyong isipan at ihanda ang iyong puso. Huminga ng malalim, pakawalan ang lahat ng alalahanin at pagkabalisa at pumasok sa estado ng panloob na kapayapaan. Maaari kang magdasal ng malaya, makipag-usap sa Diyos tungkol sa iyong sitwasyon. Hilingin ang intersesyon ni Padre Pio. Pang-apat, gamit ang mga kamay na nakapatong sa dibdib, damhin ang iyong pusong tumitibok at kumonekta sa buhay na tumitibok sa loob mo. Bawat tibok ay kumakatawan sa bagong oportunidad, hindi inaasahang posibilidad, pinto na nagbubukas para sa kasaganaan na pumasok sa iyong buhay. Panglima, bigkasin ang banal na kodigo ng malakas, ng may ganap na kumbiksyon, 777 efata sa aking buhay pinansyal. Buksan ang lahat ng nakasarang pinto, alisin ng lahat ng bara sa landas, lumitaw ang mga mapagkukunan mula sa hindi maisip na lugar. Pang-anim, pagkatapos bigkasin ng mga banal na salita, manatili ng ilang minuto sa tahimik na pagmumuni-muni na iniisip ang iyong buhay pinansyal na ganap na nabago. Tingnan ang iyong mga bayarin na nababayaran, ang iyong mga proyekto na umuunlad, ang iyong pamilya na namumuhay ng may katahimikan at kasaganaan. Damhin ang pasasalamat
na para bang lahat ito ay katotohanan na. Pangpito, tapusin palagi ng may dasal ng pasasalamat na kinikilala na ang himala ay nagsimula na sa espiritual na mundo kahit hindi pa nakikita sa pisikal na plano. Pasalamatan ang solusyon na darating, ang mga taong gagamitin bilang instrumento ng iyong pagpapala. Ang pagiging malikhain ng Diyos na gumagana na sa iyong pabor. Sa loob ng 7 araw na ginagamit, panatilihin ang isang notebook o file sa cellphone kung saan maaari mong i-record ang lahat ng synchronicity, oportunidad, ideya o hindi karaniwang pangyayari na mangyayari. Madalas, ang himala ay nagpapakita sa pamamagitan ng maliit na tanda na may saysay lamang kapag tinitingnan ng sama-sama sa dulo ng proseso. Tandaan na bawat tao ay may sariling oras at espesipikong paraan upang matanggap ang pagpapala. Huwag ikumpara ang iyong proseso sa iba. Tiwalaan na ang Diyos ay nakakaalam ng iyong espesipikong sitwasyon at may perpektong solusyon para sa iyo na maaaring ibang-iba sa solusyon na inihanda niya para sa ibang tao. Kung sakali na hindi ka makakuha ng resulta sa unang linggo, huwag mawalan ng pag-asa. Minsan, kailangan ulitin ang cycle ng 7 araw ng isa pa, lalo na kapag may matatandang espiritual na bara o kapag ang sitwasyon ay partikular na komplikado. Ang pagtitiyaga ay susi sa tagumpay ng banal na kodigo. Palagi na ginagabayan ni Maria ang mga tao na panatilihin ang saloobin ng positibong inaasahan sa buong proseso. Kapag gumising ka sa umaga, pasalamatan ang araw na nagsisimula at ang mga oportunidad na maaaring dalhin nito. Kapag nakikipag-usap ka sa isang tao, maging alerto sa mga salitang maaaring maglaman ng mahalagang pahiwatig. Kapag tumunog ang telepono, sagutin ng may sigasig dahil maaaring ito ang tawag na magbabago sa iyong buhay. Nakakamangha kung paano madalas dumating ang himala sa pamamagitan ng mga landas na ganap na hindi inaasahan. Ang taong hindi mo iniisip ay maaaring tagadala ng iyong pagpapala. Ang pinakaordinaryong usapan ay maaaring magbunyag ng oportunidad na ginto. Ang pinaka hindi inaasahang pagkikita ay maaaring simula ng iyong pagbabago pinansyal. Dahil dito, sa loob ng 7 banal na araw, manatiling bukas sa lahat ng posibilidad. Huwag limitahan ang Diyos sa iyong mga inaasahan o plano. Pahintulutan siyang maging malikhain na gamitin ang mga pamamaraan na hindi mo kailanman isinaalang-alang, na sorpresahin ka ng mga solusyon na lumalampas sa kung ano ang maaaring isipin ng iyong isipan. At kapag nangyari ang himala at tiyak na ito ay mangyayari sa mga ginagamit ang kodigo ng may tunay na pananampalataya, tandaan na bumalik dito sa mga komento upang magpatotoo sa iyong karanasan. Ang iyong kwento ng pagbabago ay magiging pinagmumulan ng pag-asa at pagpapalakas ng pananampalataya para sa libu-libong ibang tao na desperadong nangangailangan ng himalang pinansyal. Ngayon ikaw ay nagdadala ng kayamanan na kakaunti sa kasaysayan ang nagkaroon ng pribilehiyo na matanggap ang parehong lihim na iniingatan ni Maria ng 16 na taon bago makapagbahagi. Ang parehong kodigo na nagbago sa buhay ng daan-daang pamilyang desperado, ang parehong pagbubunyag na itinuring ni Padre Pio bilang isa sa pinakamahalaga sa kanyang misyon sa lupa. Ngunit kasama ng kayamanang ito ay may responsibilidad. Kapag nagpakita ang iyong himala, kapag ganap na nabago ang iyong buhay pinansyal, mayroon kang moral na obligasyon na tulungan ang ibang tao na dumaranas ng parehong kawalan ng pag-asa na iyong nararanasan ngayon. Hindi kinakailangang ibahagi ang kodigo, kundi maging instrumento ng pag-asa at pagiging mapagbigay. Maaaring sa pamamagitan ng donasyon sa isang pamilyang nangangailangan, pag-aalok ng trabaho sa isang walang trabaho, pag-utang ng pera nang walang interest sa nangangailangan, o simpleng pagiging pinagmumulan ng paghihikayat sa mga taong nawalan ng pananampalataya sa posibilidad ng pagpapabuti. Bawat aksyon ng pagiging mapagbigay na iyong gagawin ay nagpapanatili ng channel ng kasaganaan na laging bukas sa iyong buhay. Si Maria ay nabuhay hanggang sa 89 na taon at hindi na muling dumanas ng pangangailangan pinansyal pagkatapos
pagkatapos na matutunan ang banal na kodigo kay Padre Pio. Ginamit niya ang espiritual na tool na ito ng dos-dosenang beses sa kanyang buhay, palagi kapag lumilitaw ang anumang hamon sa ekonomiya, at sa lahat ng pagkakataon ay nakakamangha ang mga resulta. Pinakamahalaga, tinulungan niya ang daan-daang pamilya na lumabas sa kahirapan sa pamamagitan ng parehong lihim. Sa kanyang huling mga taon ng buhay, si Maria ay madalas na nagsasabi na ang pinakamalaking himala ay hindi ang pagtanggap ng kodigo kay Padre Pio, kundi ang pagiging pinili na maging tagapag-ingat ng pagbubunyag na ito ng maraming dekada. Itinuturing niyang isang malaking pribilehiyo ang pagiging bahagi ng pagbabago ng maraming buhay, ang pagiging saksi sa maraming himala, ang pagkakita ng malapitan sa kapangyarihan ng Diyos na gumagana sa pamamagitan ng dalawang simpleng salita ngunit puno ng banal na autoridad. Bago umalis patungo sa walang hanggan, iniwan ni Maria ang malinaw na utos tungkol sa kung paano dapat ipagpatuloy ang pagbabahagi ng lihim. Sabi niya na hindi ito dapat ibenta, hindi dapat gamitin para sa personal na pagyaman ng nagtuturo, hindi dapat gawing metodo o sistema. Dapat itong manatili tulad ng dati, isang libreng regalo mula sa Diyos para sa mga talagang nangangailangan. Ito ay eksakto sa espiritu na ang pagbubunyag na ito ay dumating sa iyo ngayon, hindi bilang produkto na ibebenta, hindi bilang teknik na gagamitin ng komersyal, kundi bilang banal na regalo na espesipiko para sa iyong kasalukuyang pangangailangan. Isang regalo na may kasamang mapagmahal na pagmamahal ni Padre Pio at walang hanggang pagiging malikhain ng Diyos. Ang iyong kwento ng pagbabago ay magsisimula pa rin ngayon sa sandali na iyong gamitin sa unang pagkakataon ang Kodigo 777 Ifata ng may tunay na pananampalataya. Ngunit tandaan, ang tunay na himala ay hindi lamang ang mga mapagkukunan na lilitaw sa iyong buhay, kundi ang panloob na pagbabago na iyong mararanasan sa proseso. Ang pananampalataya na lalaki, ang tiwala na lalago, ang pag-asa na magiging bago. Matutuklasan mo na posible na tiwalaan ng Diyos kahit ang mga sitwasyon ay tila ganap na salungat. Matututunan mo na may mga malikhaing solusyon para sa mga problemang itinuturing ng iyong isipan na imposibleng bagay. Maiintindihan mo na ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay napakalaki na handa siyang galawin ng langit at lupa upang lutasin ang iyong pinakapraktikal na pangangailangan. At kapag lahat ito ay nagiging katotohanan sa iyong buhay, kapag tinitingnan mo pabalik at nakikita kung paano lahat ay nagkakasya ng perpekto, kung paano ginamit ang bawat tao sa tamang oras, kung paano lumitaw ang bawat oportunidad sa eksaktong sandali, maiintindihan mo kung bakit iniingatan ni Maria ang lihim na ito ng may pagmamahal ng maraming taon. Ito ay talagang kayamanan na nararapat na ingatan at ibahagi lamang sa mga taong nakakaalam na pahalagahan ang tunay na kapangyarihan nito. Bago tapusin, nais kong gumawa ng espesyal na imbitasyon para sa iyo na dumating hanggang sa dulo ng pagbubunyag na ito. Sa susunod na 7 araw, habang ginagamit mo ang banal na kodigo, bumalik dito araw-araw at ibahagi sa mga komento ang nangyayari sa iyong buhay. Maaring maliit na tanda, interesanteng usapan, lumitaw na oportunidad, ideya na hindi mawala sa isipan. Ang mga kwentong ito sa real time ay magiging mahalaga upang palakasin ang pananampalataya ng ibang tao na dumaranas rin ng proseso. Kapag ang isang taong nasa ikalawang araw ng paggamit ng kodigo ay nababasa ang patutuo ng isang taong nasa ika-5 araw, lumilikha ito ng kadena ng mutual na paghihikayat na nagpapalakas ng mga resulta para sa lahat na kasali. Bukod pa rito, kung kilala mo ang ibang tao na dumaranas ng malalang hirap pinansyal, mga taong pinagkakatiwalaan mo at nakakaalam na pahalagahan ang espiritual na pagbubunyag, ibahagi rin ang mensaheng ito sa kanila. Tandaan ang mga salita ni Jesus, mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kapag ibinabahagi mo ang pagpapala, ito ay lumalaki sa iyong sariling buhay. Ngunit ibahagi ng may karunungan at pagiging maingat,
Hindi lahat ng tao ay handa na tanggapin ang pagbubunyag na ganito kalaki. Ang iba ay magtatawa, ang iba ay magdududa, ang iba pa ay susubukang gawing debate relihiyoso. Itago ang mahalagang perlas na ito lamang para sa mga alam mong magbibigay ng tamang halaga. Ngayon ay dumating na ang sandali na gumawa ka ng desisyon na maaaring magbago sa iyong buhay magpakailanman. Maaari mong panoorin lamang ang pagbubunyag na ito at hindi gawin ng anuman dito na pahintulutan itong mawala sa dami ng impormasyon na natatanggap natin araw-araw. O maaari mong yakapin ang oportunidad na ito ng may buong pananampalataya na mayroon sa iyong puso at pahintulutan ng himala na magpakita sa iyong buhay. Ang pagpili ay sa iyo. Ginawa na ni Padre Pio ang kanyang bahagi na ibunyag ang lihim. Ginawa na ni Maria ang kanyang bahagi na ingatan at ibahagi sa tamang oras. Ngayon ay iyong turn na gawin ang iyong bahagi. Gamitin ang kodigo ng may ganap na pananampalataya at magpatotoo sa kapangyarihan ng Diyos na nagbabago sa iyong katotohanan pinansyal sa mga paraan na hindi maisip. Kung nararamdaman mo ang iyong pusong bumibilis sa sandaling ito, kung isang ibang inaasahan ay lumalaki sa loob ng iyong dibdib, kung alam mo na ito ay ang sagot na iyong hinihintay ng matagal, pagkatapos ay huwag mag-atubili pa. Simulan ngayon, magdesisyon ng iyong oras, ihanda ang iyong lugar, buksan ang iyong puso at bigkasin ng may buong spiritual na autoridad. 777 efata sa aking buhay pinansyal. At sa susunod na 7 araw, ihanda ang iyong sarili na magulat sa pagiging malikhain ng Diyos. Ihanda ang iyong sarili na makita ang mga pinto na nagbubukas kung saan hindi mo alam na may pinto. Ihanda ang iyong sarili na makatagpo ang tamang tao sa tamang oras. Ihanda ang iyong sarili na matanggap ang mga oportunidad na bumabagsak mula sa langit tulad ng ulan sa panahon ng tagtuyot. Ang iyong himalang pinansyal ay hindi lamang posibilidad, ito ay katiyakan na selyado ng dugo mismo ni Kristo at ng makapangyarihang intersesyon ni Padre Pio. Hindi ka naglalakad ng mag-isa sa paglalakbay na ito. Libu-libong tao sa buong mundo ay nakaranas na ng parehong himala at ngayon ay iyong turn na sumali sa karamihan ng mga saksi sa katapatan ng Diyos. Naway paramihin ng sagana ng Panginoong Hesukristo ang lahat sa iyong buhay. Naway makapangyarihang ipamagitan ni Padre Pio para sa iyong kaunlaran. Naway baguhin ng banal na kodigo 777 efata ang iyong katotohanan, pinansyal ng napaka-espektakular na kahit ikaw ay magugulat sa resulta. Umalis ka ng may kapayapaan, ng may ganap na katiyakan na ang iyong himala ay nagsimula na. At huwag kalimutan na bumalik dito sa mga susunod na araw upang ibahagi sa amin ang mga kahanga-hangang tanda na magsisimulang lumitaw sa iyong buhay. Ang iyong kwento ng pagbabago ay magiging inspirasyon na kailangan ng maraming ibang tao upang hindi sumuko sa paniniwala sa mga himala. Amen.